Ay, bahay ng putakte, ginalaw. Salamat, salamat. Okay naman, kayo naman. Dalawang asyenda ay collective CLOA po sila, hindi individual. So, bali po nagkaroon ng pagkakaiba, isang BOS at saka isang CA, yung compulsory acquisition sa Banilan at saka sa Hacienda Palico. Doon po sa Hacienda Kailaway, BOS po siya. Kaya karamihan po ng mga lupa doon ay naka-individual CLOA na sa mga tao noong panahon na yun. So, hindi po lang namin maintindihan na biglang nagka-problema, magkabilang kasong ibinato po ng Rojas sa amin na hindi po namin alam. Ganon. Paano po namin masasagot samantalang yun pong pag-award ng CLOA, hindi nga po sinatang para balik po ako po si Hil Del Mundo, ang board chairman ng Barangay Aga, sakop ng Hacienda Kailaway. Kasi mula po ng pamamahagi ng lupa sa amin, ng isang batas po noong 1988, yung Comprehensive Agrarian Code Law. So, doon po nagsimula, sila na ang matagal na sila na ang may hawak mismo ng asyenda eh. Kaya ang park chairman namin, siya nakakaalam lahat mula simula doon sa lupa ng asyenda ro. Salamat po. Sir, pakilala. tabi ka kay Vice, yan. Okay. Ang panawagan namin sa Pangulong Bongbong
Marcos. At syempre, ang panawagan namin sa ating Secretary Conrado Estrella na ibigay muli yung mga lupa, i-distribute sa mga tao, sa mga kabarangay namin, at higit sa lahat, yung order nila ay sana'y pag-aralan para maibigay sa mga kabarangay namin muli kung ano ang nararapat na lupa para sa amin. Yung BARC chairman namin, kasi siya nakakaalam mula BARC chairman ng Barangay Aga kung ano yung nangyari sa lupain ng mga 3 dekada na. Bago tayo lumipat sa kanya, sa inyo muna po, bilang Vice Mayor na Yung mga lupa nila, yung mga ipamahagi, kung ano yung dapat na ipamahagi sa mga beneficiaries namin ng CLOA. Yun lang ang aming kahilingan. Ma'am, para magkaroon tayo ng yung ano po yung dahil ng gathering niyo rito sa Makati. Katulad ng nabanggit ko kanina, nagpunta kami dito, kasama ko ang aking sangguniang bayan, kasama ko yung siyam na barangay na kapitan at kanyang mga barangay officials upang ipakita ang aming sama-samang suporta para hilingin, katulad ng paghiling namin sa ating Pangulo sa kanyang programa na kailangan natin na suportahan ang bawat magsasaka. Kasi may lumabas na consolidated orders ang DAR sa amin, sa siyam na barangay na binabawi na nga ang mga lupa, ang mga CLOA sa aming mga kabarangay. Ang hiling lang naman namin, para makita nila na kahit dito sa Manila, kainitan dito sa Maynila, nagpunta kami ng sama-sama para malaman nila ang hinaing na sana ay mapagbigyan kami kung ano yung nararapat at kung ano yung karapatan ng mga magsasaka. Kasi ayaw naming mapagaya sa Hacienda Luisita na biglang na-demolish na wala. Ang hiling lang namin sa consolidated orders na sana pag-aralan muli, repasuhin at maibigay kung ano yung nararapat para po sa ating mga ARB, sa Agrarian Reform Beneficiaries. Ma'am, sa Freedom Park. At sadya po ng ating mga kababayan ay nagpapakapagod tulad sa initan upang ipaglaban ang ating siyam na barangay diyan sa ating bayan na Nasugpo. Sana sa ating Pangulo magbigyan po ng pagkakataon na maibigay ang karapatan ng mga magsasaka sa ating bayan na Nasugpo. Dahil ito po ay 30 taon na nilang pinaghirapan, talagang sila ang gumagawa ng lupang ito. Bakit po inaalisan po ng karapatan ng ating magsasaka? Sana man po Pangulo, ang hinanaing po namin sa aming mga kabarangay ay maibigay na. Ibigay yung karapat-dapat na lupa na ibinigay na nila at kung bakit ay binabawi pa nila. Kaya sa ating pong Pangulo, sa ating pundar, sa Hacienda Rojas, ibigay nyo na sa ating sa aming pong kababayan ang lupang kanilang sinasaka. Salamat po. Sa ngayon po, hindi po namin alam kung anong gagawin nila. Ang alam po lang namin, mayroong pag-uusap. Pag-uusap po o negosasyon. negosasyon po, opo. Yun lang po. Kapitan Teodorico. Barangay Kailaway po. Thank you. Dali. Ng vice mayor namin para po Mas binabasa, kararating na. Ngayon ko lang po binabasa sa Lupang Rojas po. Sa Lupang Rojas po, Hacienda Rojas, kami po yung mga ARVs at beneficiaries po ng Hacienda. Ha? Mga ARVs po kami at beneficiary ng Hacienda Rojas. Eh ngayon po binabawi ng Rojas yung lupa. Pero meron naman po silang ino-offer sa amin. Kaya lang po, sa iba, hindi po katanggap-tanggap po kanilang ino-offer sa mga... Anong ino-offer po? Meron po silang consolidated order mula sa DAR na magbibigay sila sa amin ng mga mabibigyan kami ng CLOA kahit yung iba nagbenta na ng lupa, makakuluwahan pa rin, mabibigyan pa rin daw ng kulang 2 hektare lupa, bigay ng gobyerno sa ibang lupa ng Nasugpo. Ito ang kanilang inaano sa amin na ino-offer. Pero ngayon po, para po na ang iba hindi isang ayon, pero ang iba naman po sumasang. Ano po yung hawak niyo pa? Alam po namin
ay kasi ang sabi ang magpapalimoli sa amin, ang sabi ay sa pagkakamali daw po ng DAR, i-demolish daw po kami. Ayon sa aming abogado dati na si Atty. Manhinay. Sino po ang magpapademolish? Ano po itong company? Sabi po nila ay Rojas. Rojas. Sabi muli ng Rojas. Pero ang alam po namin that is voluntary na ipinagkaloob sa amin ng Rojas. Yung lupain ito na aming pinapipilitan. Na kami po nga ay nagtataka, voluntary ng Rojas, tapos bigla po ay ipapademolish. Na ang reason nila is may pagkakamali daw po ang DAR. So, yun po so far ang medyo alam natin. Pangalan niyo po, Nay? Mrs. Gregoria Buenviaje. Buen biyahe. Noong kami umalis sa aming barangay, hindi po namin alam. Kundi ang alam po namin is support doon sa gagawin ng sangguniang nasumbong na para makatulong o matulungan kaming mga mamamayan ng barangay. Yun lang po ang tanging alam namin. Hindi nyo alam na i-demolish yung barangay? No, alam po namin na i-demolish ang barangay. So, ang purpose po ng sangguniang bayan is para tulungan nga po ang aming barangay. So, ang actual purpose po ng lakad namin, hindi malinaw kung saan kami pupunta. Yun po ang ibig ko sabihin. So, malinaw po sa amin na talagang kami i-demolish. Pero, ang amin pong paniniwala is positibo na hindi kami maaalis. Dahil, unang-una, CLOA holder. Ang amin pong certificate of land ownership granted po sa amin lahat. So, na yun po naman ay DAR ang nag-implement noong batas na yun. Pagkalooban ng certificate of land ownership ang bawat mamamayan na nagtatrabaho doon po. So, ang aming pong CLOA is granted sa aming mga magulang. So, ang lakad po namin ito, nung malinawan na, naroon po yung idea na ang lakad namin ito is para sa kabutihan namin lahat. Para hindi kami ma-demolish doon. Yun po. Siguro naman, hindi din Sa amin din ayaw namin mapagayon sa maapektuhan. Kung sakaling na matuloy yung demolition. Maibigay lang yung nararapat para sa mga tao. Ano po panawagan mo? Okay. Mga ilang barangay po ang nabuong kabuuan ng so, siyang yung mga affected barangay. So, may mga yeah, si Vice Mayor kasi po Batangas.
30,000 na residents. Yun yung mga maapektuhan. Yes. Itong sinasabi ka mga pag-residents. Sige, Vice Mayor. Kababayan ng batas ng reforma, nakita po na saklaw ng reforma yung tatlong hasyenda na ginawa ng ating gobyerno ng DAR at para may pamahagi sa mga magsasaka. Yan po, nagkaroon po ng magandang proseso nung simula hanggang sa sinukat yung mga tangkilik ng mga tao at binigyan po ng mga klowa. Kung ano po yung Wala pa eh, walang malinaw. Wala pang malinaw na wala. Hindi pala subdivision na. Hindi. Wala pa naman. Subdivision na sabi nila. Sabi lang. Kasi wala pa kasing linaw. Mahirap naman na magsabi kami na kung ano-ano agad yung gagawin doon sa mga lupa, kung bakit binabanggit, bakit binabawi, pero wala pa naman silang sinasabi kung ano ang gagawin. Kaya nga, habang wala pa silang sinasabi o binabanggit kung anong gagawin, bakit hindi mo na mapagbigyan ang ating mga kahilingan, ng ating mga magsasaka? Diba? Yung mga, Wala pa namang target. wala pa naman target. Vice Pwede. Sinasabi doon sa win-win solution nila na ililipat. Halimbawa, Barangay Aga, yung mga tao doon, hindi malinaw ang paglilipatan. Halimbawa, yung Barangay Aga, ililipat pa sa ibang barangay na malayo din sa Barangay Aga, na kinalakihan. Ano plano po ng Rojas sa gagawin ba nila? bali po bigay po ng order niya ang DAR. Sa DAR po. Nagkaroon po sila ng pagsusolusyon na gawing win-win solusyon para parehong meron ang Rojas At ang mga tao. ang mga tao. 50-50 win-win solusyon. Pero ang napaksakit nga po noon, meron talagang wala na, hindi na magkakaroon. Dahil kagaya nga po noong nasa plano nila, doon sa buong hasyenda kay Laway, buo lahat na kukunin. Ididemolish lahat ng mga tao. Kung sumunod na po doon sa consolidated order. Kaya nga po nabinbin dahil nakagawa po ng paraan na may makapagpasok ng motion po ng constitution. Ang tirahan ng ating mga kababayan sa Nasuku, hindi pala yan, pag-aari pala yan ng Rojas. Ayun. Pero, mostly, pero yung mga matatanda nga, yung matatanda, yung ibang matatanda, talagang doon na nagmula. At hindi inakala na magkakaganito. Nababawiin nila. Dahil 30 taon na eh. 30 Higit pa, 30 years. Pero ano palang naging, Sama-sama kami na nakikiusap sa kanila para lang ma-deliver din namin yung resolution namin sa kanila na mapagbigyan o ay makita nila na sadyang nagpapahirap ang mga tao na maibigay lang yung karapatan ng mga tao. Hindi naman kami para humingi ng sobra. Ang hinihingi lang namin ay ang karapatan at kung ano ang nararapat para sa mga tao na doon na nagsitanda, ang mga tao na ngayon hindi makatulog. Siyempre, bagamat hindi pa lumalabas yung order, yung diminution order at kung ano man, yung sa balita pa lang na i-demolish, siyempre hindi na makatulog yung aming mga kabarangay, lalo higit ang aming mga senior citizens. ibig sabihin yung Sabi sa kanila na hindi lang kami nandito para humingi na rin ng awa sa kanila na sana naman pagbigyan yung hiling ng aming mga kabarangay. Actually nga, lahat ng nandito ay mga barangay officials para lang maipakita namin na hindi kami nagpunta rito para manggulo. Para makita nila na ang representante ng bawat isa nung siyam na kapitan nandito, hindi para kami manggulo, kundi para makiusap at manawagan doon sa dala din namin mga resolution na hinihiling din namin sa aming Pangulo at kay Secretary Landar, kay Secretary Pangag Estrella na sana pag-aralan muli yung consolidated areas para naman makita at mapagbigyan muli ang aming mga kababayan at huwag kaming mapagaya sa Villalobos na Hacienda Luz. meron na po bang tugon ang LAR po sa inyo? Wala pa. Kaya ang hangad namin, mamaya punta kami ng DAR, gusto rin lang namin makipag-dialogo sa kanila at humingi ng
nga pag-aayos o magkameron uli ng panibagong pagbisita nila na makita kung ano man yung dapat ibigay sa mga tao at hindi para i-demolish yung mga tao. Sa Taklaw po ng Tagayaway ay meron po kami